Hey guys, welcome back to CEBOX tutorial channel. So before we start this discussion, please don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So yan na nga, nagdagdag kami ng another lesson para sa ating chapter 1 ng Structural Theory 1. Kasi kung babalikan ninyo yung mga dati naming video tutorials under sa Structural Theory 1, chapter 1, Structural Engineering Concept or Principles, ang diniscuss lang namin dun kasi is different types of loadings. Yung according to nature and according to the application. Pero hindi kami nag-solve or nag-discuss kung paano mag-solve ng mga loadings. Kasi ang daming students na nagtatanong. Kasi siguro dinidiscuss sa kanilang school or university yung ganung topic. Sa amin kasi hindi namin dinidiscuss yun. Pero since tinatanong-tanong yun ng mga ilang estudyante sa ibang university, nag-decide kami na try namin aralin. Akala kasi namin yung ganong topic is magandang i-discuss sa steel design or reinforced concrete design. So, nagkamali kami. Sorry for that. Kasi, dapat pala, kapag nasa steel design ka na at reinforced concrete design, dapat marunong ka nang mag-solve ng pag-transfer ng loadings dun sa iba't ibang structural members. Kaya ito yung dahilan kung bakit sinama namin itong klase ng topic na to. So, yung first type of our load is what we call the dead load. But before that, pag-usapan natin kung ano meron sa introduction na to. So, the design loading for a structure is often specified in codes. In general, the structural engineer works with two types of codes, the general building codes and the design codes. General building codes, okay, ibang kulay. Yan, general building codes specify the requirements of governmental bodies for minimum design loads on structures and minimum standards for construction. Meanwhile, the design codes provide the detailed technical standards and are used to establish the requirements for the actual structural design. So, di ba, sobrang laki ng difference ng dalawang yan. Kung napapansin nyo, ang sabi dito sa General Building Codes, mga minimum lamang na design loads or minimum standards. Usually kasi kapag nagdi-design tayo, kuwari, bungalow lamang siya, kuwari, yung mga barkada nyo na mahilig magpa-design. For example, oy bro, engineer ka na, pa-design naman ako ng bahay namin. Yung libre lang, total kaibigan naman kita. Yung mga ganyan. So, pag ganyan yung mga barkada nyo, tapos bungalow lang, sige, pwede nyo nang gamitin yung General Building Codes. Okay? So, paano yun? So, for example, ang pinapadesign sa'yo ng barkada mo is bungalow lamang. So, pwede na tayong mag-provide ng sukat ng foundation na 1 meter by 1 meter. Tapos, yung kapal nung foundation is, let's say, 300 millimeters. So, pwede na yun. Mga standards lang ba? Tapos, yung bakal or sukat ng bakal, pwede ng 16 hindi. Kapag 16 millimeters kasi, pang 2-story na. Kapag bungalow, pwede ng 12 millimeter diameter ng bar, mga ganun lang. Ganyan ang general building codes. Pero, kapag 2 or more story na or mid-rise or high-rise building, ayan, doon na papasok talaga yung design code na kung saan detailed technical standards or andyan na yung mga equations and meron talaga tayong sinusunod na way para ma-design or ma-analyze and then ma-design natin yung mga structural member nung ating building na dinidesign. Now, sa ibang bansa kasi, ito yung codes nila. Yes, by the way, ang ginagamit natin na reference is yung kay R.C. Hibbeler Structural Analysis 10th edition na. Yan, meron tayong 10th edition na. Saya. So, ito yung general building codes nila. Yung ASCE or yung American Society for Civil Engineers. Okay, yun yung mga nila, general building codes. Tapos, yung design codes naman nila, ito. Ayan, ACI or American Concrete Institute. Then, yung ating American Institute or sa kanila pala, sorry, hindi amin. Yung American Institute of Steel Construction, then AASHTO, tapos yung AFPA and AREA. So, magkakahiwalay kasi yung code nila sa concrete and steel design, then yung pang highway, magkakahiwalay yan. So, sa Pilipinas, ano kaya? So, sa Pilipinas, yung ating yung ating general building code is yung ating yung ating, okay, hindi nakikita. Yung ating National Building Code of the Philippines or yung NBCP. Yun yung para sa National or General Building Codes. Di ba meron kayong building design na subject? So, dapat ang dinidiscuss talaga doon is yung National Building Code of the Philippines kasi
more on standards lang ang building design. Sa amin kasi sa building design, hindi naman talaga namin pinapa-compute totally or in detailed yung mga loadings na i-carry ng mga members. Kumbaga, ano lang, more on standard designs, tapos more on different design specifications sa building. Yun yung dinidiscuss namin sa building design. Kaya, maganda nang gamitin yung National Building Code of the Philippines. And then, yung atin namang yung design code sa Pilipinas, yun yung National Structural Code of the Philippines or yung NSCP. So, sa board exam kasi, yung NSCP na yan, minsan ginagamit pa rin daw ata nila yung 2001 or yung 2007 and 2010. Pero kasi, ang latest na version ng ating NSCP ay 2015. So, yan na yung talagang ginagamit natin. Pero sa board exam nga, yun nga, minsan daw ginagamit pa rin daw yung 2001. Pero syempre, kung magdi-design na kayo ng, ng mga sarili nyong project, dapat ang ginagamit na natin talaga is yung NSCP 2015. So, yung first type of load na i-discuss natin dito is yung dead loads. Ano nga ba talaga ang dead loads? So, dead loads consist of the weights of the various structural members and the weights of any object that are permanently attached to the structure. So, sabi niya rito, own weight. No? So, kung ano yung na-construct na natin, for example, yung beam, yung column, mga nabuhos na natin yan, yung slab, siyempre, pati yung mga footing or yung foundation natin. So, once na nabuhusan na yan, then natuyo na, then natapos na yung 28 days na reach na niya yung ultimate compressive strength ng ating concrete. So, lahat ng yan, tinatawag natin na dead loads kasi own weight yan ng ating structure. Okay? Hence, for a building, the dead loads include the weights of the columns, the beams, and the girders, the floor slab, the roofing, walls, windows, plumbing, electrical fixtures, and other miscellaneous attachment. Ito, hahadiin natin yan Ito kasi, yung mga tinatawag talaga natin na self-weight. Kasi kapag nag-design kayo, for example, using STAAD, meron tayong nakalagay na self-weight. Kapag sinabi natin self-weight, yan yung mga structural members natin, kagaya nga ng beam, column, slab, and footing. And then, meron tayong mga tinatawag na superimposed dead load. Yan, yung mga superimposed dead load natin, parang additional loads, pero i-install natin permanently. Ibig sabihin, hindi natin siya tatanggalin. So, kasama na talaga siya sa structure. Hindi nga lang natin siya masasama as the self-weight of the structure, but another dead loads that are attached permanently in the structure. Ano yung mga yon? Windows, plumbing, yung mga tubo, electrical fixtures, walls, then other miscellaneous attachment. Yun yung mga superimposed dead load. Kaya nga minsan, kapag nag-solve kayo ng problem, mayroong mga nakalagay na additional loads or additional dead load or superimposed dead load. Ito yung mga yan. No? Iba pa. Meron pa mga iba kagaya ng mga ano pa ba? Yung baluster. Di ba yung baluster yung kunwari, ito. Yan. Tapos may mga, yan, yung iba't ibang shape. Ayan. Pangat ng drawing ko. Ayan. Tapos yung mga usually nasa gate. O sa terrace, ayan. Yung sa mga terrace, ayan. Yan yung mga balusters. So, additional yan, dead loads sa structure natin. Kaya, kino-consider natin na dead loads yan. So, based on the structural analysis reference ni R.C. Hibbeler, ito yung mga usual na dead loads na pwede nating pagbasihan para ma-solve natin yung dead loads na i-apply natin sa structure. So, we have table 1.2 and table 1.3. So, yung table 1.2 natin, minimum densities for design loads for materials. So, if you say densities, yun yung weight over yung volume. Volume ng ating structural member. Then, table 1.3. Table 1.3 is the minimum design dead loads. So, ang ating table 1.3 is in kilonewton per meter square or parang stress. Di ba sa strength of materials, yung kilonewton per meter squared is parang stress or yung load din sa nakadistribute sa area. So, this is weight over the area.
So, check nyo lang yan, no? Marami yan. Aluminum, concrete, plain cinder or cinder, concrete plain stone, reinforced cinder, reinforced stone. So, napakarami yan. Naka ano yan? Naka English unit and naka SI unit. So, depende kung ano yung mga given natin. Ngayon, meron akong gustong i-discuss ito na specific na talaga magagamit ninyo sa inyong pagsosolve ng dead loads. So, how to determine the loadings in a member? So, start tayo sa ating density. Eh, diba, ang density natin is in weight per volume. Ibig sabihin, kung ito man yung ating member na merong width, length, and height, therefore, yung ating width is nadidivide saan? Sa volume. Ano bang volume? Height multiplied by width multiplied by length. Yan ang volume. So ngayon, yung loadings kasi is depende kung paano natin siya i-distribute or depende sa problem kung paano yung required or kung paano yung requirements sa distribution. For example, yung member natin or yung loadings natin is i-distribute natin along the length, no? Sa length ng ating member. So, ini-expect natin na yung ating loadings is pag ganito. Yan. Madidistribute siya sa length. So, paano kaya yan? So, imagine lang natin to ba? Yung weight naka-divide or naka-distribute sa kanyang volume. So, paano kaya yon? Ganito yung mismong loadings natin. O yung density, naka-volume siya. Ngayon, paano kung ang gusto ko is, una, i-distribute ko muna sa area. Sa area nino? Sa area ng, let's say, siguro sa width and length. Ayan. Sa width and length muna natin siya i-distribute. So, paano kaya yon? So, ibig sabihin, ang ating density is equivalent sa weight over H multiplied by W multiplied by L. Eh sabi ko nga, di ba, yung ating weight is gusto kong ma-distribute sa W and L. So, anong gagawin natin? I-multiply natin yung ating density ng H. Bakit? Para mawala yung ating H. And yung ating W ngayon is ma-distribute over the width and length. Paano ngayon ang kanyang distribution? Ganito ngayon ang kanyang distribution. Naka-distribute siya sa weight, naka-distribute din siya sa length. Doon sa area. Ganyan ang distribution ngayon yan. And ang kanyang unit is what? For example, ang ating weight is kilonewton, di ba? Then, ang ating area is meter. Therefore, ito niyan is stress na. Which is weight over W multiplied by length. This is what? Kilonewton per meter squared. Ganyan na ang kanyang distribution. So, ganito ngayon yung distribution niya. Sa kanyang width and sa kanyang length. So, number 2. What if gusto ko naman sa area ulit, pero sa height and then sa saan kaya? Sa length. Sige, sa length. Ayan. So, paano kaya distribution yan? Siyempre, yung ating density niyan is naka-W pa rin over height width multiplied by length. So, ngayon, i-multiply natin yung ating density sa width para matanggal yung ating width at yung ating W is ma-distribute lamang sa ating height and length. So, stress natin is equivalent to W over height multiplied by length. So, in kilonewton per meter squared pa rin siya. So, paano kaya yung distribution niyan? Copy na lang siguro natin to. Dito na ang distribution niya ngayon. Sa height and then sa length. And then, dapat area siya. Diba? Ganyan naman distribution. Kaso,
ano kaya sa dalawa yung makatotohanan? Ang makatotohanan sa dalawa is ito. Kasi ito, possible naman yung number 2 case kung wind loading siya, di ba? Pero kung ang sinasolve natin kasi dito is dead load, lahat yan is mga vertical loadings. Kaya, ang mas makatotohanan under sa dead load is itong case number 1. Ngayon, ang usual kasi na pinapasolve sa atin is hindi lamang basta kilonewton per meter squared. Ang pinapasolve sa atin is number 3 in kilonewton per meter. Let's say, gusto nating i-distribute yung ating loading sa length. Sa kanyang length. No? Dito. Anong gagawin natin? Siyempre, balik ulit tayo sa ating density. Ang density natin is W over height multiplied by W multiplied by L. So, gusto natin i-distribute sa length. Anong gagawin natin? I-multiply natin yung density sa height and W para mag-cancel out itong dalawa na to. At yung ating W is naka-distribute na lamang sa length. Paano yung distribution niya? Pag ganito na ang distribution niya. Hindi siya dapat dito Hindi dyan. Kasi syempre, kung madidistribute natin along the length, ibig sabihin, yung ating loadings ay nasa centroids. Ayan. Nandyan siya. Na? Ayan. Ganyan na yung ating tinatawag na weight. O sabihin natin W naught. No? W naught or WO, which is, let's say, own weight. No? And this is in kilonewton per meter. So, ba't siya naging kilonewton per meter? Yung weight, kilonewton. Ang ating L is in meters. So, ganyan lamang yung pag-transfer ng ating loading. So, don't worry. Meron naman tayong mga example problems na i-discuss dito sa topic na to. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta, di-discuss lang namin kung paano nga ba talaga ang distribution. Kasi, personally, noon, nahihirapan talaga ako kung paano i-distribute yung mga loadings. Hindi ko alam kung paano ko siya di-distribute. I-multiply ko ba siya sa H? I-multiply ko ba siya sa W? Or i-multiply ko sa lahat? Mga ganun ba? Diba? Kaya hindi ko alam noon. Kaya, naisip ko, what if gumawa kami ng mga ganitong problem? Ayan. So, na-realize ko, na yun nga, ang ating W nga talaga is para sa density para sa mga to, density, naka-distribute yan sa volume. Then, nakadepende na lang kung saan natin siya di-distribute para alam natin kung ano yung pamumultiply natin dun sa ating density. Ayan. So, that's it. Ito yung ating discussion sa ating Chapter 1, Dead Loads for Structural Theory 1. So, I hope marami kayo natutunan dito sa aming discussion. So, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.